morning. Ayan, isang magandang araw muli po sa inyo. Ayan, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So bago ako mag-umpisa guys, syempre welcome back to my channel. Ayan po, ayan sa baba at Hilda Chavez Ebio po lamang yan. At doon po sa mga bagong subscribers ko, sa mga followers ko na mga baguhan, ay maraming salamat po sa inyo. Napakadami pong nadagdag. Ayan, thank you po sa inyong lahat. Saludo po ako sa inyo. Ayan, so ngayong araw na ito guys ay syempre weekdays, yan, long weekend, ayan, mahabang bakasyon, ilang araw ang bakasyon at ayan, syempre dito kami sa bahay at ang gagawin ko ngayon guys ay dahil nag-crave kami ng kimchi. I-share ko sa inyo guys kung paano ako gumawa ng kimchi sa sarili kong version. Ayan, dahil madalas kaming gumagawa nito kasi nga yun ay lagi naming sinasama sa aming pagkain. Lalo ako guys ay talagang puro na lang ako gulay. Yun lang ang aking madalas kainin ngayon. Kaya, lagi akong may stock na kimchi. Ayan, i-share ko sa inyo guys kung paano ako gumawa nito ngayon sa version ko. At, syempre, iba-iba tayo ng version. At, eto, para ipakita ko lang sa inyo dahil, alam nyo ba ang kimchi guys ay napakasustansya. Ayan. Kahit na wala kayong ibang kinain, pag ito lang ang laman ng inyong tiyan ay sapat na. Talaga nakukuha lahat ng kailangan ng ating body. So, ayan guys, ito share ko lang sa inyo. And so, ayan guys, ang unang step ay, ito ang aking pechay bagyo. Meron ako ditong 3 buo na pechay bagyo. Ayan, ang gagawin ko dito guys, ay ibababad ko muna sa tubig na may asin. Or, lalagyan ko ng asin bawat hibla niya. Or, pwede rin na lalagyan ko ng asin yung aking tubig na pagbababaran. So, ang unang step nito guys ay hahati-hatiin ko muna ito sa gusto kong. So, ayan guys, na hati-hati ko na ito sa gitna, ayan. Hinati ko sa gusto kong sukat. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong sukat, ang gagawin nyo kung 1/2 o 1/4. Ako, yung isang buo, ginawa kong 4. Ganito ang kalalabasan niya. So, ayan guys, para mas mabilis yung aking gagawin, itong tubig ko ay lalagyan ko na lamang ng asin para ilulubog ko na lamang ito. Hindi ko na siya lalagyan ng asin bawat hibla. Ayan, ito ang aking tubig na naka-ready. Yan. Lagyan ko na lang ito ng asin sa gusto kong dami ng asin. Ayan, mga 3 dakot ang aking inilagay. At ilulubog ko siya ngayon dito guys para mababad siya overnight. And then bukas, pipigain ko siya. Madalas akong gumawa nito guys kasi ito yung mas madalas namin kinakain. Kasi kung bibili ka pa, napakamahal ng isang order nito. Kaya pwede namang gumawa. So, ayan guys. Eto na, ilubog ko na siyang lahat. And then, tatakpan ko ito at bukas ko na ng umaga pipigain. Babad ko overnight. So, ayan. Takpan ko lamang. And so, ayan po. Eto, ibabad ko na ito ng overnight. Ayan, eto na siya. And then, ang sunod kong gagawin dito guys ay huhugasan ko. Mga 3 times ko siyang huhugasan or kapag wala na siyang alat. Para ma-drain ko na siya at ma-start na yung pagpaprocess ng aking kimchi. So, ayan, hugasan ko lang muna siya. Eto guys, hindi ko siya in-slice ng
maliliit. Talagang mahahaba lang yung ginawa kong pag-slice para mas maganda siya kasi ganun ang gusto ko sa aking kimchi. Yung iba kasi ini-slice ng bite size. Ako hindi na, ganito lang mahahaba. Ganito ko siya ibuburo. Ayan. Yung iba, binababad nila mga 30 minutes lang. Pero ako, talaga nakasanayan ko, overnight ko siyang ibinababad sa tubig na may asin. Para mas lalo siyang nag-absorb ng asin, natatanggal talaga yung kanyang amoy. Pero, crunchy pa rin naman ito. Hindi mawawala ang kanyang pagka-crunchy. So, ayan, pangatlong hugas ko na ito at diretso ko na dito ilalagay sa akin tray para maalis yung mga excess na water. Kasi pag hindi ito guys sinugasan, maalat. Sobrang alat niya. So, ayan, tanggalin ko lamang itong matigas na part niya. Ayan. Dito muna i-stay kasi para matanggal pa yung mga tubig niya. At ang next ko naman gagawin guys ay lulutuin ko na yung kanyang sauce na ihahalo ko dito. So ayan guys, ito ang mga sangkap na gagamitin ko sa aking kimchi. Of course, meron ako ditong, ayan, chili flakes or chili powder. Ayan, mga 2 cup yan. Depende sa dami ng lulutuin. At pwede namang tansya-tansyahan kung gaano karami ang gusto ninyo. At meron akong 1 cup ng glutinous rice. Ayan, glutinous powder na gagawin kong pampalapot sa aking kimchi. At syempre, lalagyan ko siya ng gochujang. Eto guys, optional lamang ang gochujang. Kung gusto ninyong lagyan, pwede. Kung ayaw ninyo, ay pwede rin. Syempre, meron akong patis or fish sauce para sa aking pagbabalanse ng timpla. At meron akong sesame seed. Eto guys, nilalagay lang ito sa toppings. Once nakakain na, linalagyan ko siya. Ayan, para mas healthy. Oh, and then, gagamitan ko siya ng 1 onion. Ayan, meron akong bawang, 1 buong garlic po ito, at ang aking luya. Ayan, tansyahan lamang kung gaano karami ang gagawin ninyo. Ito yung gagamitin ko guys, mamaya i-blender ko yan. At syempre meron akong spring onion. Ayan yung aking dahon ng sibuyas. Dinamihan ko ng konti kasi gusto ko medyo madami yung aking dahon ng sibuyas. At ang aking radish. At ang aking carrots. Ayan, mga medium size lamang na size ang aking ginamit. So ayan, ang susunod na gagawin ko guys ay lulutuin ko muna yung kanyang magiging sauce. Ayan, start ko munang magluto guys. So, ayan guys, at ito, imbis na sugar ang aking gamitin ay gagamit ako ng 2 boteng maliit ng Sprite. Ayan guys, ang technique ko sa paggawa ng kimchi, para mapasarap ang kimchi. Pamalit yan sa sugar guys, kasi mas healthy naman itong Sprite. O, ayan. Next guys, ay gagawa na muna ako ng kanyang pampalapot. Ayan.
isang cup ng water. Ayan. At syempre yung aking glutinous ay ilalagay ko dito pagka mainit na ito at dahan-dahan lang ang paghahalo. Huwag binibiglag. Huwag iiwanan guys ang paghalo at huwag binibigla ang apoy. Dahan-dahan lang yung apoy kasi mabilis ito maluto. Ayan. Para kung gusto niyo mapadali guys, lusawin na muna ninyo inyong glutinous sa tubig bago niyo ibuhos dito. Ako diniretso ko na kasi kanya-kanya naman tayo ng style. Dahil sanay naman na akong gumagawa nito kaya tansya ko na. Alam ko na kung paano yung tamang paggawa ko nito. Nagamay ko na siya guys. Ayan, halo lamang at pagkakulang ang tubig, dagdag lang ng konti pang tubig. So, ganito na magiging texture niya guys. Ayan. Lumalapot na siya. Dahil nga wag lang iiwanan sa paghahalo. Sa mahinang apoy. Sa inyo guys kung gaano karami ang gusto niyo. Pagka naman madami ang gagawin niyo, dagdagan niyo na lang kasi marami namang napapanood na ganito. Kung hindi pa kayo sanay ay sundan nyo lamang guys ang step na ito or manood kayo sa mga ibang videos. Marami namang mga nag-upload ng ganitong video para magamay din ninyo kasi nung una, nung gumawa ako, palpak din syempre ganun, try and error. Pero sige, ginawa ko lang ng ginawa, hindi ko tinigilan hanggang nakuha ko yung tamang lasa at yung tamang sarap na gusto ko sa kimchi. So, ayan, malapot na siya. At syempre, hindi naman natin sobrang papalaputin. Ayan. And then, guys, habang pinapalamig ko yung aking pang sauce dito ay magbe-blender na muna ako ng garlic, luya, at yung chili flakes ko ay sasabay ko na dito. And pati yung sibuyas, guys, sabay-sabay na yun. Ayan, ganyan. Tapos, ang nilalagay ko dito, guys, ay itong Sprite. Hindi siya lalagyan ng tubig. Yun ang aking pangtunaw. So, ayan. Nagdudurog na at durugin ko pa ng konti. Sasabay ko itong kosadyang. Pero kung ayaw nyo maglagay nito guys, kasi yung iba naman hindi sila naglalagay. Pero ako talaga, isa ito sa nagpapasarap sa aking kimchi. O yan, lalagay ko na uli itong isa pa. And then blender uli. Andiyan na rin yung chili flakes guys. Pagkakulang sa chili flakes or sobra naman, dagdag bawas lang. Depende kung gaano karami ang inyong napaka-babes. Napakadali lang gumawa nito guys. Hindi naman kayo mahihirapan yan. Add ako ng konting patis, konting-konti lang. Kasi mas okay na sa akin yung matabang. Basta wag lang siyang maalat. Sobrang maalat. Ayan. And then, ayan na. Buhos ko na dito guys. Tapos ko na siyang na-blender. Ayan. At sa tingin ko medyo sikip ito at mamaya transfer ko na lang dun sa medyo malaki uling lalagyan para mas ma-mix ko yung aking vegetables. Ayan. O diba napakaganda ng kulay. At saka nga pala guys kapag gusto nyong mapabagal ang inyong aging process, ayan, madalas kayong kumain nito. Ayan, lagay ko na ito guys. Itong aking tinunaw na glutinous. Ayan. Ayan, paghalu-haluin lamang.
Yan, haluin ko lamang guys. Napakadaling gawin sa bahay nito guys. Nai-enjoy nyo talaga yung paggawa kapag nasanay kayo. At ito guys, habang tumatagal ay lalo siyang sumasarap. Habang na peppermented yung mga gulay niya ay lalong sumasarap habang tumatagal. Ayan, halo ko na lamang itong ang daon ng sibuyas, ang aking radish, at syempre ang carrots. Ayan, mix ko lamang ito guys. Pwedeng kamayin guys, kung kayo lang naman din ang kakain yan ay pwede naman. Talaga ako nilalamas ko ito sa kamay para mas pantay-pantay yung kanyang pagkakahalo. At syempre alam naman natin, ang kimchi ay traditional Korean dish. Ayan. At kahit sa ibang bansa guys, ayan sa Japan, madalas din sila sa ganito. Pag pumasok ka nga sa mga grocers and supermarkets ng Japan, ay ganito agad ang bubungad sa'yo. Dahil naalala ko nung nandoon kami noon, ay ganito. Dahil nun hindi ko pa talaga natatry kumain ito nung pumunta kami ng Japan. Hindi ko talaga tinikman. Kasi sabi ko, ano bang klaseng pagkain yun? Tapos unti-unti, nung nandito na ako sa Pilipinas at may nakapagpatikim sa akin, unti-unti ayan, hanggang nasasanay akong kumakain. Ang ganda-ganda guys ng prebiotics ng kimchi. O, ayan, transfer ko lang dito guys. Sa mas malaki kasi mahirapan ako maghalo dun sa napag-gabigs ko dahil medyo marami siya. Ayan na. O, ayan, nilagay ko dito guys at ayan, buhos ko lamang yung ano. Ayan. Isa-isa ko na ito guys, lalagyan. At ang aking version guys ay hindi ko siya masyadong ginugupit-gupit o hinahiwa-hiwa. Katulad ng mga iba na hinihiwa nila ako. Ako mas gusto ko hinihiwa nila. Ako guys, mas gusto ko yung mahahaba siya. And then kapag kinakain namin, doon na lang namin medyo ini-slice. Ayan, ginugupit-gupit namin. Pero pwede nyo pong hiwa-hiwain ng bite size. Nasa sa inyo naman yan. Ako mas type ko kasi yung pinipreserve ko siya ng ganito lang kahaba. Binabalubalotot ko lang siya. Ayan. Tandaan guys, ang kimchi talaga ay napaka low in calories. Ayan. Pero sagana siya sa nutrients like iron. Ayan, folate. At lalo na sa vitamin B6, sagana po ito. Talaga napakadaming health benefits ng kimchi dahil kaya nga siya tinawag na superfoods. Kahit na wala kang masyadong kinaing carbohydrates, ayan, napaka-complete po ng food na ito. Ang dami pang napapagaling na sakit sa katawan. Contains probiotics, ayan, kung kailangan nyo ng ganyang mga bagay sa inyong katawan ay sanayin nyo guys kumain ng ganito. Sa una talaga hindi nyo magugustuhan, pero habang tumatagal masarap siya. Ayan. Actually guys, pwede na itong kainin. Pagkagawa pa lang, pwede naman ng kainin. Pero habang nabuburo ito guys, mas sumasarap. Ayan. Malakas lang yung kanyang amoy. Talagang minsan yung amoy niya hindi kaaya-aya. Pero kapag
nasanay kayo, okay lang. Hindi naman mabaho para sa inyo. Hindi na siya mabaho. So, ayan. Nailagay ko ng lahat. Ihalo lang. Eh, napakasarap nito guys kapag meron kayong mga ulam na fried. Ayan, like karne or fish. Ayan, masarap sabayan ng ganito. Ako nga guys, kahit nagkakape lang ako black coffee, kinakain ko ganito. Ito ang merienda ko. Ayan, transfer ko na dito. Mga 1 week ito, masarap na masarap na. Try nyo din guys gumawa. Ayan, hindi naman ito mahirap talaga gawin. Sa una lang kayo medyo mahihirapan kasi kung hindi pa kayo sanay. Pero kapag nasanay kayo, napakadali na lang. Kahit nakapikit kayo, kaya nyo nang gawin. O, di ba ang daming nagawa nung tatlong napaka-cabbage ko, guys. Matagal na itong gagamitin namin o kakainin. O, di ba guys, nakagawa ako ng dalawang plastic whale. Medyo malaki ito, guys. Yung lalagyan ko na ito. Ayan. O, di ba? And so, ayan guys, natapos ko yung aking kimchi. Nakita nyo yung version kung paano ko naman yung ginawa. So, ayan guys, sanayin ninyo kumain ng kimchi guys dahil dito nakakatulong ito sa ating immune system. Ayan, kung meron kayong mga inflammatory sa inyong katawan, ay naiibsan po sa pagkain ng kimchi dahil ito po ay napakasustansya. At kung kayo ay mataas ang sugar, nakakabawas din po sa inyong blood sugar, sa inyong high blood. Ayan. At unang-una guys, yung puso ay nakakabuti po sa heart problem. Ayan, kung meron kayong problema sa puso ay nasusuportahan na napapabuti kapag kumakain kayo madalas ng kimchi. Dahil ang kimchi po ay superfood. Ayan, napakaraming health benefits po sa ating katawan. So, ayan, maraming salamat guys. Ayan. Kapag gusto nyo i-regulate ang inyong immune system, guys, sanayin nyo kumain ng kimchi. Hindi naman mahirap gawin ang kimchi, napakadali lamang, guys. At hindi lamang pechay bagyo o napaka-cabbage ang pwedeng gawing kimchi, guys. Pwede rin ang cucumber or yung iba pang mga gulay na alam niyo ang radish, ayan, pwede rin yung gawin ang dahon ng sibuyas, pwede rin, ayan. Kaya napakaraming pwedeng gawing kimchi. So, ayan, maraming salamat guys sa inyong panunood at sana ay nakabuti po ito sa inyo, nakatulong, naka-benefits, ayan, at sana ay patuloy kayong sumubaybay guys.
At once again guys, maraming salamat ulit dun sa mga bagong nag-subscribe sa akin at nag-follow at saka sa lahat ng nag-view ng aking video. Shout out sa inyong lahat. God bless you and God bless everyone.